14 years old versus 51 years old, the clash of generations. Mula sa Turkey, Erdogmus, ilang beses na po nating napasadahan ito mga kamatyas, itong batang ito. Marami pong mga binibreak na youngest ganito, youngest ganyan. Ngayon naman, as youngest 2700 rated player at pumasok na po sa top 20 sa buong mundo. Ganyang katindi itong batang ito. At naghahanap po siya ng mga kamatch na mga legendary at ito nga po, naihanay si former FIDE World Champion Vasilin Topalov ng Bulgaria na ngayon po ay 51 years old. Pero bata pa rin kung tutuusin. Yun nga lang, kumbaga sa panahon nila medyo declining na rin po siguro. Kulang na rin ang batak, ang training, ang laro. Mga nagko-coach na rin kasi. Pero world champion pa rin yan. O, tingnan natin, maganda po itong 6 games classical time control na ginanap po sa Monaco. Face-to-face po ito mga kamatyas. Aalamin natin ang kanilang mga nagkapisakang laban, i-analyze natin. Pero bago yan mga kamatyas, ay bigyan ko muna kayo ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Kinuha ang laro ni Matyas Blueboom kontra kay, sino ba kalaban niya dito? Si Anish Giri, no? It's white to play mga kamatyas. Ano kaya sa palagay nyo ang napakagandang ginawa ng white dito? Pakilapag nyo po sa comment section below ang inyong mga maa-analyze na tamang kasagutan. Ayan, ganyan po ang Internet Chess Club eh. Ongoing pa lang ang tournaments, mainit pa lang, kinukuha na kagad yung mga napaka-importanting lumabas na laban na pwedeng maging puzzle at pang-insayo kagad para lumakas ang ating analysis. Yan po ang Internet Chess Club. Kaya, kung wala pa po kayong ICC application, mag-download na po kayo, downloadable sa Play Store at App Store. Makikita nyo lang din ang link sa description below at libre lang po ang paggawa ng account dito. Grab yours now para meron na po kayo sa inyong mga cellphones, computer, laptop, magamit nyo na pang training. Ayan! Okay, pasadahan na kagad natin. Unang labang nagkapisakan. White po dito, ang 14-year-old Grandmaster ng Turkey, nag-D4, Knight F6 si Topalov, nag-C4, E6, Knight F3, D5, ayun, na-convert sa Queen's Gambit, decline, pero nauwi po sa semi-Slav defense kasi nag-C6 na. Semi-Slav na po ang tawag dyan. At nag-Bishop G5. Kwento ko lang sa inyo mga kamatyas, yung bata ako, paborito ko ito, Bishop G5. Botvinnik variation ng semi-Slav. Kasi ngayon, ang tinitira ko na lang po ito sinisimplihan ko na lang Share ko lang po sa inyo, no, yung sa ngayon, lately, ito ginagawa ko dyan, yung Shabalov system. Nakikita nyo naman po siguro yung mga laro ko. Ina-upload ko sa Kamatyas Facebook page natin. Yung mga laro ko sa chess.com, sa Internet Chess Club, ayan, Against Masters, Gini G4 ko. Ginagambit ko yan na kapag kinain, may Rook G1. Shabalov yan. Tapos mag-H3 and then kukunin yung pawn sa G7. Ngayon, kung di naman kakapturin yan, mag-G5 yan at mag-H4. Ayan, para maka-atake kagad sa king side. Ginagamit ko po sa blitz at rapid. Ayan, pero pag long game, ibang usapan po. Hindi ko gaano ginagamit to sa long game. Ayan, binigyan ko lang kayo ng konting background mga kamatyas, no? Ito kasi, Bishop G5, masyado kasing sharp to. At in H6 lang. Ayan. Dito, kung ito ang ititira sa akin, after Bishop G5 ko, okay lang. Ayan, dito kasi kinakapture ko to O iba pala variation ni Erdogmus, Bishop H4, no? Dito po, kwento ko lang din sa inyo, mga kamatyas, pasensya na po kayo. Gusto ko kasi makumpleto yung kaalaman nyo. May kwento rin ako sa aking mga pinagdaanan. Ang ayoko dito sa linyang to, ito yung line na DTake C4 na napakagulo. Hahabulin yan para kuhanin, tapos susuportahan. Hindi ibibigay kagad ng block yung pawn sa C4 na kinaing gambit, ano? Tapos mag-E5, A8-6, hahabulin yan. Siyempre, ka-counter. Bishop H4, hahabulin uli yan. Na dito nagbibigay ng isang pyesa ang puti. Kain-kain, pero mababawi din naman, nakapin Tapos magda-Knight BD7, G3. Hindi pa naman agad-agad pwedeng capturein kasi nakapin pa naman. Bishop B7, Bishop G2, tapos magku-Queen B6 ka-capturein. Ayan. Etc. Mahabang linya po ito, pero totoo yan, ayoko nito kasi nakapaka-sharp nito mga kamatyas. Iba yung nerve nito. Baka hindi ko kayanin. Nung bata ko, kaya ko yan Pero napakagulo nito mga kamatyas. Ayokong pasukin. So nagdidepende rin sa level ng kalaban para pasukin ko yan o hindi. Pero ito, simple lang. Yung E3 lang ang tira ko doon. Pero balik tayo sa ginawa ni Erdogmus. Bishop G5, H6 ni Topalov, nag-Bishop H4. Linya ko naman po doon, kinakain, tapos nagku-Queen C2 ako. Yan ang linya ko dyan. Dahil, doon din mauuwi sa ayaw kong linya. E4. Doon din, hindi, nag-G5 muna dito, no?
Kasi ang ayaw kong linya, yung sinusuportahan ito, yung gaya ng pinakita ko po sa inyo, tapos hahabulin ng E5, tapos magji-G5. Ayaw kong linya yan, nakakatakot yan eh. O pero dito, himbis na suportahan ni Topalov, may sequence siyang ipinasok. G5 niya muna. Bishop G3, sa kanya dinipensahan. So dito, isang uri din po ng linya ito na maliwanag na one pawn down dito ang puti. Pero mga kamatsas, hindi ko mo one pawn down ang puti, parang losing na. Natural naman yan. Parang Queen's Gambit accepted lang. Yun nga lang kaibahan, may pang-suporta kagad na mabilis, hindi kagad mabawi ng puti. Pero hindi ibig sabihin, lugi ang puti kagad dito pag hindi mabawi yung ginambit. Natural po yan sa Queen's Gambit accepted, no? O, Bishop E2. Okay, para magkakasling na at nag-Bishop to B7. Ayan, dito po, ako mismo may tanong, o baka tanong nyo rin, Coach, ba't hindi nag-B4 si Topalov para paalisin ang knight? Na kapag umalis ang knight, may kain sa pawn E4. Dito lang po pupunta. At kung kukuhanin ang pawn E4, mag-B-Bishop to E5. Grabe na pala ang linya ngayon. Ano? Grabe na ang line pala. O paano kung mag-F6? Sabay magku-Queen C2. Ayun, titret yung knight. Pagka kinain yung bishop, kukunin talaga yan. Pag umalis naman ang knight, may check doon. Ayan, dito pa lang po, bungad pa lang, kitang-kita na sa evaluation bar. Sumasang-ayon ang computer engine na papabor ito sa puti, mga kamatsas. Okay po? Ayan, balik tayo. So, kaya hindi na nag-ambisyon si Topalov na kuhanin pa yung pawn sa E4. Bishop B7 lang. At nag-knight E5. Ayun, pumasok doon. Ano plano? Magbi-bishop H5. Ayun, susundot doon sa F7. Knight BD7 para kung bago pa lang mag-bishop H5, kakainin na yung knight na nagdidiin sa pawn F7. At nag-castling, nag-H5. Okay, ang gusto ni Topalov, mag-H4 para kukulungin ang bishop. Kinapture na po ang knight sa D7 para magkaroon ng space. Queen takes D7. Nag-Queen C1. Ayan. Dito po ang top of the line talaga, ayon sa database theory, ay Bishop E5. Ipipin yung knight. Pero second move yung ginawa ni Erdogmus na Queen C1. So kung minsan nagtatanong ako or minsan tanong nyo rin, ano kaya to? Home preparation pa kaya ito ni Erdogmus ng batang ito or prepared pa to sa bahay, no? Nakasave pa ito as preparation kasi aware pa Tiniret yung pawn sa G5. Nag-rook G8 dinipensahan. Okay, bookline na bookline pa rin ito. Alam pa rin ito, Palog siguro. Queen E3 para suportahan ang pawn D4. Nag-H4. Ayun. Teka muna. H4. Bishop E5. Okay, hindi pa ito novelty. Nag-Queen D8 at dyan po lumabas ang bagong tira, mga kamatsas. Bago na po ito. Kasi ang old line na itinira noong 2024, 2 years ago, ay nag-Queen E7. Dito tumira. Okay po, yung black 2024. Pero itong 2026, itinira naman ni Topalov bago. Kasi kaya ayaw dito, parang matatakpan kasi yung bishop sa F8 'di ba? Ayun. Nag-H3 naman dito. Ayan. Ito kanya-kanya na to, mga kamatsas, no? H3, ang nakikita ko po dito ay pag nag-G4 kasi, baka kakainin lang ito tapos kain doon. Ayan. Pamigil sa paparating na G4. Nag-Knight D7, hinabol ng atake ang bishop at umatras Bishop H2, Queen B6, Queen, para magkakasling na. Ayun, maganda, no? Gusto ko tong angat ng Queen B6 para magkakasling na kasi yung king ni Topalov nasa sentro Nag-Rook D1, okay, para ready to break mamaya. Nag-E5, apa. Grabe itong E5 na to E5. Kasi pag kinain ito, may kain dito, papangit ang pawn structure. Okay po, maliwanag, no? Papangit ang pawn structure. Bishop G4 naman, grabe mga counter din ng batang ito. May pangsundot dun sa knight. Oo nga, ang ganda ng Bishop G4. Nag-Rook D8. Queen F3, umilag. Yun. Dito naman na-miss naman ni Erdogmus yung kain kagad doon. Rook takes D7. Tapos, oo nga, no? Ba't di ginawa yun? Oo nga, makukuha nga ng buong-buo na yun, buo na. Malinis, di ba? Malinis na nakakuha lang ng pawn. Oo nga, no? Ba't di ginawa? Nag-Queen F3, mas malalim ang in-apply dito ng bata At nag-E takes D4, sinadya po talagang ipakain yon
Ayun. Dito mga kamatyas, kaya naman pala, pag Queen F3, merong lumabas na brilliant idea. Ito po, na gustuhan na ng computer engine yung idea ng bata, ano? Palagay nyo mga kamatyas, pakiguess nyo lang, pakiramdaman nyo lang, ano yung brilliant move dito na lumabas? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Ganda ng inilabas ho. E5. Grabe, napaka-creative ng batang ito. Parang Mikhail Tal din ang style, ano? Kasi nga po, yung king nasa sentro, principle po yan eh. Kapag ang king ng kalaban nyo nasa sentro, ang tagal mag-castling, nasa gitna, dapat bombahin. Kuminsan, kailangan mong mag-sacrifice sa mga pyesa. Kagaya nito, sacrifice oh. Pero nag-C5 muna. Good defense by Topalov naman ang ginawa. Galing oh, galing. Kasi kung kakainin po ang knight sa C3, ito ang mangyayari. Mag-E6. Grabe pala yun. E6. Unahin natin, ano? Pag kinain, para maliwanag po, may check. Ganon, matchas. Okay, yan ang plano ng bata eh. Ngayon, kung hindi naman kakainin ito, halimbawa, mag-knight E5, hindi pala pwede. Kakainin na nga pala, no? Oh, hindi pwede ito. Kala ko pwede eh. Unang tingin eh. Oh, may sniper na kaabang eh. Talo ka agad. Ubus ka agad. Pag E6, talo ka agad. May threat kasi agad doon eh. Okay. So, maliwanag na po mga kamatyas, ano? So, maliwanag, no? After E5, balik tayo. Ang ginawa dito, nag-C5 muna. Inatake muna ang queen. Knight E4. Nakko. Saan pupunta yan? May F6, may D6, may E6 pa rin akong nakikita. Kinain na. Nairita na po si Topalov na masyadong malakas yung knight. Pero, dapat daw rook G6. Yan ang good defense. Rook G6. To protect the 6th rank. Additional protection, ano? Para wala rin. Kapag nag-E6, tingin ko baka kainin lang ng tore. Mga ganon. Pero kinain na kagad ni Topalov. Kinain. At nag-bishop E7. Okay, develop. Nag-A4. Ayun. Dito naman hindi nagustuhan ng computer ang tirang yan. Kasi, unang-una ang topic parang nasa gitna na, no? Parang gaganon, parang gaganon. Biglang tumirada sa kabilang tagiliran, no? Kumbaga sa boxing, sa tagiliran naman tinira. Pero, ang tamang tira daw po, rook E1. Yan pala ang on-point na tira. Para pag E6, talagang dire-diretso yan. Imagine niyo pag inignore, alis lang ang knight, ikakainin yun. O, check pa, di ba? And then, makakain yung bishop kasi may tore ng dagdag puwersa. Yun, no? Yun ang mga paparating, ano? Rook E1 ang on point. Pero, dito, mga kamatyas, ina-E4 pa ni Erdogmus eh. Nag-B4, another good move by Topalov, at nag-Queen E2. Threat dun sa pawn C4, another bad move na naman. Okay. Kung sa bagay, wala na po ganong oras si Erdogmus. No? Nag-ubos pala ng oras. 3 minutes na lang, 30 minutes pa si Topalov. Grabe pala mag-isip tong batang ito. Binubuhos yung oras talaga, no? Queen E2, pero ang accurate move po ay A5. Atakihin lang ang reyna. Sige, Queen E2. Nag-D3, inatake ang queen. Bumalik uli Queen E4, threat ang C4. At nag-Knight F8. Ayun. Bigay na yon. Kinuha nga. Nag-Rook D4, another good move by Topalov. Naalala ko yung times ng prime ni Topalov noon. Kaya nag-FIDE World Champion yan. Naka 2800 na rin yan, mga kamatyas ha. Isa rin po yan sa naka 2800, si Vasilin Topalov. Ayan. Mamaya sabihin ko po sa inyo, ang nagtuturo dito kay Erdogmus ha, kung sino. Nag 2800 na rin yun. Nag 2800 na rin. Yan pala. Siya pala ang personal na second ni Erdogmus. Kaya pala biglang lumakas ito. Mamaya sabihin ko sa inyo, mga kamatyas. Nag-Queen B5 check. Takes. Okay, nagkaroon ng atake sa A7. Hindi makababa rook D7, may bishop. Nag-C4. Ayan, kumbaga sinasamantala ni Topalov yung pagmarcha ng kanyang mga pass pawns. Kinain lang po ang pawn A7. Ganda ng laban nila, no? Napaka-imbalance. Ang ganda. Ito yung mga gusto kong laban talaga eh. Nag-C3. Kumbaga, wala nang pakialam si Topalov. Sige, bahala ka. Chumek ka, may pangharang ako. Marcha is coming. Parang ganun, ano? C3. Bagamat malakas ang dating, pero binad mo ba ng computer? Ang gusto po ng computer ay Knight E6.
Yan ang tira. Bakit? O sige. Pag tira ng C3, ayun, yun naman pala yung pinagmamalaki dito ni Erdogmus. Meron din siyang paparating na papromote na paspon. Nag C2, nako, lapit na. Ha? Okay. Pag kinain kasi may bishop. Tapos magbi-B8 queen na. Grabe talaga imagination ng batang ito. Nag-rook D8. Accurate defense na naman ni Topalov. Dito po kasi mga kamatsas, pag kinapture po ang rook, di queen yan, bishop takes D1, saka palang bababa doon, may E6. Ayun ang masakit, may E6 mga kamatsas. Ano meron? Pagka kinain ito, mag-rook A8. Ayun, game over na. Bakit po? Kasi kakapturein eh. Tapos pagka-capture queen, wag mo nang i-queen. Wag muna, rook muna, alisin muna to. Yan. Ngayon, pag nag-king D7, para ang pinakadahilan, pag kinain to kain, naku po, nagkakamali. May sundot ng bishop, ang ganda ng pagkamatyas. Sundot ng bishop, matyas ano? Walang pupunta, no? Kahit saan. Matyas, ang ganda nun. Parang napaka-rare ng pagkamatyas ng gantong bishop, ano? Rare na rare. Okay, balik po tayo mga kamatyas, ano? Kaya ang ginawa ni Vaseline, nag-rook D8 muna. Ayun, dito po nilabas na ang sunod-sunod na Armalite ng brilliant moves. E6, brilliant. Grabe, tindi ng laban. Knight takes E6. Kasi po kung kakainin to, nakita na natin kanina. Transpose lang. May rook A8 tapos bishop A4. Nakita na natin kanina, no? So dito, kinain muna ni Topalov at nag-rook A8. Another brilliant move by Erdogmus. Grabe itong batang ito. Napakalupay. 14 years old. Grabe, ganyang edad ako. Wala. Batil pa ako noon, mga kamatyas. O ayan o. Hanggang ngayon, batil pa naman ako eh. May ano pa rin ako. Nag-aaral pa rin ako mga kamatyas. Ano? Hindi naman ibig sabihin batil ka dati, ba't ngayon? Malakas ka na. Ayan, still working and studying and hoping to become a grandmaster pa rin mga kamatyas, ano, kung ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Okay, pag kinain kasi kain, ganun pa rin ano. Doon pa rin mo uuwi. Nag-king D7. Ayun no. Kaibaan lang kanina, king D7, nakita natin sa analysis, matyas ang bishop, di ba? Naalala nyo? Ayan. Pero dito, medyo iniba nito palubang sequence eh. Medyo iba, no? At may time lang capturing yung pawn sa D3. With check, umangat king C6. Ganda ng laban nilang ito. Ganda no? O nag-king B6, king C5. Ayun. Ayun. Ito na yung parang minapanood ako eh. The only move to survive, no? Only move ay to play king B6. Yan ang only move to survive. O tingnan nyo evaluation bar, halos equal lang mga kamatyas. Pero napakagulo. Na ang gagawin dito, ang gulo, rook D takes D8. Rook D takes D8. Itong isa. Ang gulo. Ang galing oh. Tapos, pag nag-queen, grabe katindi oh. Talo ka agad pag nag-queen. Rook D1 lang. Kasi hanging yon. Ay, grabe tindi. Oo nga. Ayun no. Pag umiwas ang queen kasi kain yun eh. And then next ay ipopromote yon na magiging queen. Kaya dito, ang tira, pagkakain dito, kakain muna dito. Tapos mag-B8 queen. Tingnan nyo po accurate ha. Rook takes B8, rook takes B8, tapos king A7, tapos rook A8 check ulit. Gaganon. Magpe-perpetual check na lang. O kasi ito ang kailangan agapan eh. O paano kung ibahin? Pag iniba, ganun pa rin, check pa rin. Pagka pumunta dito, bababa na dito. O tapos bishop F6 and then rook C1, B3 and then bishop E4, bishop takes B2. Grabe talaga, lupit ang linyo. Lupit oh. Oh, equal. Grabe, ang layo. Only move by king B6. Grabe pala ang calculation ng king B6 na yon. Pero, dahil nasa human side nga po, di natin masisi, di naman tayo machine, ang ginawa ni Topalov ng king C5, blunderacious. Dahil, kinain lang po mga kamatyas. Grabe, ano kaibahan no? Ng king B6 sa king C5. Knight C7, kasi magkuqueen na. Rook A5 check, king C4,
Bishop E2 check at dito po nag-resign ang legendary Topalov. Grabe. Ang tindi naman nun. Bakit po nag-resign? Kasi ito na yung paparating. King B3, mayroong Rook D3 check. Kapag nag-King takes B2, may Bishop E5 check. San man pumunta, King B1 or King C1 is going to met by Rook A1. Matchas, ang tindi. Grabe laban nila, napaka-wide complex. Naalala ko yung laro ni Kasparov and Topalov. Yung na-upload na natin, di ba? Isa po sa mga kandidatong pang Game of the Century yon. Kasparov Topalov. Yun nga lang nanalo si Kasparov kay Topalov. Pero ang ganda ng laban nila. Napakalalim na mga tiradang atake. Naalala ko sa ganito. Laro na naman ni Topalov. Talo nga lang siya uli. Pero ganda ng laban. Comment down below mga kamatsas kung kayo'y naramdaman nyo yung kakomplikasyonan, yung malawak na lalim, no? Napaka-imbalance nitong laban na to. Yan po ang unang labang nagkapisakan. Sundan kagad natin ng isa pa, tapos sabihin ko na sa inyo, ano yung naging score sa kanilang match of 6 games classical. Black naman dito si Erdog Moose. Bago po tayo magsimula, palambing po, pasubscribe naman ang channel na to mga kamatsas. Marami pa pong nanonood. Hindi pa nakakapag-subscribe pero matagal nang nanonood. Baka nakakalimutan lang na i-click ang subscribe button and notification bell. Maraming salamat po. Ang ginawa ni Topalov, nag-E4, C6, D4, D5, Caro-Kann defense ang ginamit. Nag-E5, Bishop F5, classical approach po yan. Knight F3, at nag-E6. Medyo makunat din pala itong batang to. No? Nag-Bishop E2 at nag-A6 para pagkaganto po, ang linyang pinasok, magsi-C5 yan. Para yung B5 protected, walang mga sundot ng check. Castling, ayan na nga. So, para siyang improvised French defense. Kinarukan yung bishop pero parang inuwi sa French eh. Dapat po kasi ang French nandito yung bishop eh. Ayan sa mga alam, sa mga advanced na players, alam po yung sinasabi ko sa mga masters na nanonood ngayon, no? Pero dito parang lumalabas improvised French defense na walang bad bishop na nakukulong, nakalabas. Kinumbined na French at Caro-Kann. Anong tawag doon? Caro-French. Bishop E3. Ayan, kasi pag kinapture po, matutulungan lang ang black na lalabas in one move na nakatempo kagad ng development. Kaya, nag-Bishop E3 lang. Kinain na Knight XD4 at Knight E7. Talaga palang pinapasubo na yon. Noong araw, ingat na ingat kami dyan eh. Bini-Bishop G6 lang namin yan para hindi makain ng Knight, no? Pero sa panahon pala ngayon, Knight E7, pinapasubo na pala ngayon yan. Nag-F4 muna si Topa. Ayun, naalala ko na yung nickname ni Topalov. Topa ang tawag namin dati dyan. Nung kalakasan yan, si Topa. Yan. Si Kasparov doon, si Kaspa. Si Topa, oo. Nag-H5. Ayun. So, pakain yung pawn. Na naman, malalim na talaga sa panahon ngayon. Ano? Lalim ng mga tira ng mga bata. Oh. Pinapakain eh. Knight D2. Teka muna mga kamatsas. Actually, ito pong H5 ang... hindi pala. Itong F4 pala lumalabas na novelty. No? Kasi ang old lines, C4, Knight D2. Ayun, C4, Knight D2 na pala ang mga na-try sa position na to. Pero itong F4, novelty. Tinirahan din ng H5. Kakaibang idea rin ito. Knight D2 lang. Pero, alamin muna natin mga kamatsas, pakain kasi yan po na yan eh. Pag kinain ba yan, ano mangyayari? Magna Knight BC6. Ang lalim pala nito. Kumbaga parang pain lang. Basta mabuksan lang yung H-file na magkaroon ng power ang tore sa H-file pang atake sa king side. Ayun, kumbaga pang long term yan. Grabe ka, matured na pala talaga tong batang ito. No? Grabe, sana all. Sana nung 14 years old ako, ganito na rin tira ko. Ganito na rin sana pang unawa ko noon. Papakain lang. Hindi nga kinain ni Topalov kasi tamang duda siya pag kinain niya yan. Later on, maa-atake siya sa king side eh. Okay? Knight BC6. Knight X-F5, Knight X-F5, Bishop F2, at nag-G6. Ayun, sinolid na yung pawn H5. Nag-Bishop D3. Rook C8, okay, develop sa C-file. A3 para wala pong Knight B4. Okay? Bishop E7, Rook C1. Ayan, para ready-ready lang si Topalov sa C-file. Nag-B5 para hindi po maka-C4 kasi magsi-C4 din yan eh. So pag B5, kontrolado na yung square C4 at nag-B4 naman.
B4. Okay. Idea po ng B4 ay magda-knight B3 tapos going to C5. Okay. Knight H6. Gaganon. Doon pupunta. In H3. Knight F5. Grabe mga diskartihan, no? Pinaangat yung pawn tapos bumalik lang dito. Teka muna. Okay. Nag-King H2. H4. Ayun, para makontrol ang G3 square. Knight F3. Knight G3. Grabe. Tingnan nyo po yung time. Tingnan nyo yung oras. 8 minutes na lang tong si Erdogmus. Grabe siya magbuhos ng analysis, ano? Ngayon ko napansin ang layo lagi ng oras niya. Si Topalov, ang dami pa eh. Knight G3, Rook E1. Ano na naman ang laman pag kinain ito? Sacrifice, kain, takes. Gaganon. Grabe talaga, napaka-aggressive pala ng batang ito. Sobrang atakador pala. Namimigay ng pawns pero hindi ina-accept ni Topalov. At nag-Rook E1, G5. Talagang bombahan na. Queen D2, Rook G8. Okay, forma-forma lang. Ito na po, naka-ready na. At nag-C3. Kunat ito Topalov, ano? Kumunat siya ngayon. Dati, nung prime nito, aggressive din to eh. GF4, Rook C2. Bakit na naman hindi kinain? Pag kinain, ano meron? Bishop G5. Ayun, kapag kinain ito, Queen takes G5. Pag kinain ito, Rook takes G5. Ayun, threat ang pawn E5. Okay. Lamang na ang black. Grabe naman talaga. Tindi pala nun. Rook C2, Queen C7. Ayun, para kukunin na. Hindi naman. Depensado naman. A4 by Topalov. Bakit ayaw talagang kunin to? Sumasakit ang bangs ko rito. Pag kinain yung pawn F4, wala nang Bishop G5 Dito naman daw pupunta. Ay, grabe naman. Hindi pwedeng i-enpasan kasi bitin ang queen. Gagano naman daw, mag-F5 naman daw. Hanip, talaga grabe na talaga ang chess ngayon. Ang lalim na ng mga tira ng mga bata. A4 ang ginawa ni Topalov. B takes A4, Rook A2. Okay, para babawiin din. D4, wala na. Talagang sobrang tapang ng batang ito, mga kamatyas. Lumalagablab ang kanyang pagiging aggressive player. Pero bad move yan, hindi accurate. Matapang lang talaga. Rook G5 daw po ang accurate move. G5? Pag kinain to, kain. Okay, quality down pero depensa, matibay ang knight. Kakainin yun. Lugaw ang isip natin. Grabe kalalim. Balik tayo sa ginawang D4. Knight takes D4. Knight takes E5. Okay, nakuha na rin yung pawn E5. Nag-bishop takes A6. Ayan, dito po mga kabatyas, ipapasel ko sa inyo. Talagang sobrang lalim talaga. Matindi na talaga. Lumabas ang brilliant move dito. Pakiguess nyo po mga kabatyas sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Himbis na ang intindihin ay iilag ang tore, mayroon palang F3. Wow! Brilliant! Brilliant si price move. Ayun o. Ayun o. Ang ginawa ni Topalov, nag-bishop B5, check. Nag-knight D7. Okay, pero teka muna mga kamatyas. Klaruhin natin. Yung mas mababaw munang pangyayari, what if capturein ang tore sa C8? May knight G4. Check, another sacrifice. Kakainin. May variations eh. Kain or king G1. Unahin muna natin yung kain. Ito po mangyayari. Knight F1. Dalawa ang chume-check. Takbo. Diba? Queen H2 check. Kain yung knight. Matchas. Matchas lang naman ang laman. Ganda ng laban. Matchas. Yan. Pag knight G4 check, what if i-ignore lang? Paano kung mag king G1 lang? Knight E2 check. Di kainin natin ang knight. Ayun na naman. Matchas is coming. Hanip na bata ito. Ano kaya kinakain ng batang ito, no? Pero bago natin ituloy, no, isang tip.
Tuwing 6:30 ng umaga gumigising itong batang ito at nag-exercise araw-araw. Tabatcho ito nung bata nung mga 13, 12. Ang taba niya ngayon po medyo payat na. Payat na, mukhang hahabulin yata katawan nila Anish Giri, nila Sindarov, yung mga payatin lang. Nag-exercise pala. Parang gusto ko na mag-exercise para maging mas lalong makakuha tayo ng malalakas na performance. Balik tayo mga kamadyas. Okay. After F3, brilliant move. Chumek si Topalov, din naman niya kinain Knight D7 atras. King G1, syempre naman. Syempre naman, papanain talaga, mamamatyas talaga yan dyan. At nag-Knight E2 check. Kinain po ng Knight. Kain muna doon with check. King F1 and another brilliant surprise. Boom! Grabe talaga, Mr. Perfecto. Ang kanyang pangalan. Kinain. Queen H2 check. Accurate. Obligadong kainin. King F1 hindi pwede matchas. And the Queen takes H3. Lakbay na naman ng King nito Palob. Queen F5 check. Ayun. Kalkulado. O yan O yun Calculated niya hanggang dito. Naniniwala ko hanggang dito. Nakita niya. Tanaw niya na makukuha niya yung bishop. Kaya niya ginawa yung mga hataw-hataw na mga sacrifice na yun Nag-rook G1. Syempre naman. Gustong makasundot ng mga check-check. Malakas ang dating. Pero accurate daw po is Knight D4. Yan ang accurate. Okay? Rook G1. Knight F6 para walang check. Queen F3. Queen C4. Tineret ang tore. Na bad move din. Grabe, kala ko di na mababad move do ang accurate move daw po ay H3. Pangalawa, King F8. Pangatlo ay Queen B6 check. Yan ang rekomendasyon ng strong computer engine. Pero nag-Queen C4, threat ang tore, Rook takes A4, Knight E4 check, King E1, at nag-Knight G5. Atake muna sa Reyna. Queen B7 pasok at nag-Rook C7. Pang-neutralize muna. Queen A8 check, Rook C8. Ha? Kala ko may kinain dun Rook G4. Pag kinain, kuha yung tore. Pag kinain ng queen, kain, check pa muna. Okay. Queen C7, ilag. Queen H1, takbo. H3. Okay. So yung pass pawn tuloy, nabuhay tuloy. Rook A5, threat ang knight. F5. Okay. Para makover yung knight, may threat pa, counter. Grabe si Topalov naman ngayon ang bumira ng brilliant move. Kain. Queen takes H3. Kitang-kita po sa evaluation bar, equal. Time check, lamang pa rin si Topalov, 26 minutes, 13 minutes na lang si Erdogmus. At nag-bishop to F6, threat ang pawn. King F1 lang ilag. Rook D8 para may mga check doon. Rook A6, threat ang pawn E6. Queen C4, atake, depensa. At nag-Queen H5 check. King F8. Nag-Queen H6. Ayun. Talagang sorry na kay Topalov talaga. Wala na. Bumibigay na nerve ni Topalov. Blunderacious. Accurate move daw po ay Rook A7. Tapos mag-Rook D1 check. Equal lang din naman. Etc. Pero diretso na kagad tayo. Queen H6 check. Blunderacious move. Bishop G7 harang. Queen takes E6. Rook D1 check. King G2, Queen G4 check, kuyog na pala yun. Kuyog na, sunod-sunod na pala yan. Kasi kung magda-Knight G3, mayroon check dito mamamatchas. King H2, Queen H4 check, King G2, Queen H1 check, King F2, Queen H2 check, King E3, Queen H3 check, King F2, at ayun. Nauna sa hukay ang king ni Topalov mga kamatsas. Bogbogacious. Grabe itong batang ito. Ang kanila pong naging score ay 5-1. Dalawang tabla lamang ang naipangsangga ni Topalov at 4 na panalo si Erdogmus. Hindi ko na po i-analyze yung dalawa pa at talagang kalunos-lunos ang ginawa ni Erdogmus kay Topalov.
14 years old versus 51-year-old, former FIDE World Champion. Sa classical World Champion si Topalov eh. Grabe pero wala na po. Sinong World Champion na nagpahinto ngayon kay Topalov? Kung inyo pong nalalaman, comment down below. At kung sa mga nanonood ngayon, nandito pa rin kayo, comment dulo. Ayan, ito lang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon na nandito pa rin. Kasi yung iba kasi kinakat na ayaw na. Pero yung mga matsyatsaga, certified ka matchas talaga. Hanggang dulo, nanonood pa rin. Maraming salamat po. Thank you. At talagang handa kayong matuto para makita yung mga ina-analyze natin completely. Ayan. Okay, ano pong masasabi niyo po sa batang ito na si Erdogmus? Future Sindarov din ba ito pagdating ng araw? Ayan, bago ko makalimutan, ang nagtuturo po dito ay si Mamedyarov Shakhriyar na nag 2800 rating na rin po sa classical noong anong taon ba yon? Basta nag 2800 na rin yan. Si Mamedyarov pala. Kaya pala si Mamedyarov medyo declining na rin po ang kanyang performance. Wala na siya sa top 10 eh. Kasi po, nagtuturo na ng mga estudyante itong si Mamedyarov. Doon niya kinonverting ngayon. Parang siguro medyo pagod na rin siya sa kakasali ng kakasali. Ayun, nagturo na lang. Pero di siya nagsisisi. Kasi ito pong si Erdogmus, nagawa niyang maging youngest 2700 sa buong mundo at the age of 14. 2700 na. Ang plano naman ni Erdogmus, sabi niya, since naabot na raw niya 2700, next niya ay 2800 ang i-hit niya. Grabe. At si Mamedyarov, mas mataas ang pangarap sa kanya. Siya daw ay gagawing kauna-unahang magto 2900 na player sa buong mundo. Sabi po ni Mamedyarov. Kaya yon mga kamatyas? Talaga bang visible yon or si Magnus kasi hirap mag 2900 eh. Ano sa palagay nyo? Pangarap lang ba yon? Pangarap ka na lang ba? Ayan. Pangarap na lang ba o medyo kaya talagang gawin yon? Ano po masasabi nyo? Comment down below mga kamatyas. Maraming salamat po at muli po, palambing pa-subscribe po ang channel na to. Pasensya na po, medyo napahaba pero naniniwala po ako na sa mga nag-aaral, masugid nating taga-subaybay, nag-i-enjoy talaga hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.